Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagkamali ka siguro ng positioning noong i-therapy mo si Sir Eduardo kaya sumakit ang pigi at hita mo. Siguro nga, sagot ni Flora kay Dan. Katatapos lang nitong i-therapy ang matanda. Nasabi niya rito ang nararamdaman ng punahin nito ang pag-ika niya sa paglalakad. Alangan kasi ang posisyon ko roon sa kaliwa niya dahil hindi ko siya naiisod sa kanan ng i-therapy ko siya kahapon. Dumapa ka rito. Utos ni Dan sa kanya na ang tinutukoy ay ang makitid na cut na hinihigaan niya kapag may dinaramdam si Sir Eduardo at kailangan niya itong samahan sa gabi. Sinunod niya si Dan. Naramdaman niyang itinukod nito ang siko nito sa kanyang pigi. Ilang sandaling diniin-diinan nito iyon. Maya-maya, naramdaman niya ang pagpasok sa silid ng mga yabag. Natitiyak niyang kay Gino ang mga iyon dahil sa taguktok ng tungkod nito. Naramdaman niyang naupo ito sa armchair na madalas na upuan nito. "Good morning, Sir Gino." Bati rito ni Dan. Hindi niya narinig na gumanti ng bati ang binata. Mukhang hindi maganda ang mood nito. Hanggang sa nang mariing tinutunto na ng hinlalaki ni Dan ang likod ng hita niya, ay hindi pa rin nagsasalita si Gino. Saglit pa at tinapos na ni Dan ang ginagawa. Pinabango na siya nito. "May ituturo akong exercise sa'yo," sabi ni Dan. Nasulya pa na niya ang seryosong anyo ni Gino kaya hindi na lamang niya ito binati. I-demonstrate ni Dan sa kanya ang sinasabi nitong exercise ngunit hirap siyang sundin iyon. "Dapat siguro may hahawak sa akin para hindi ko maisunod sa paggalaw ang balikat ko," aniya pagkatapos ng ilang subok. "Oo, mas madali nga kung may hahawak sa'yo." Saglit pa at nagpaalam na ito. Nagpasalamat naman siya rito at inihatid na niya ito sa labas. Pagbalik niya ay nasa study room pa rin si Gino. Madilim na ang mukha nito. "Hindi ko gustong hinahawakan ka ng laking yon," sabi agad nito pagkasara niya ng pinto. Mula nang una siyang halikan nito ay umaakto na itong parang may relasyon na sila kahit wala naman silang napag-uusapan. Madalas na siyang lambingin nito, ipasyal, bigyan ng bulaklak at ng kung ano-anong maisipan nito. Madalas din siyang nakawan nito ng halik. Hindi naman niya maintindihan ang sarili kung bakit sa simula lamang niya nagagawang tumutol. Dahil kapag nagpipilit ito, ay nawawala na siya ng lakas para pigilan ito. "Hinilot lang ako ni Dan," sagot naman niya. "Wala sa kanya yon. Ako na ang maghihilot sa'yo mula bukas." "Hindi na kailangan. Ituturo ko na lang kay Yaya Bining. Sa kanya na lang ako magpapahilot bukas." Nagsalubong ang mga kilay nito. "Siguro, mas gusto mong ang Dan na yun ang humawak sa'yo kaya sa akin ano?" Hindi na nito nahintay ang sagot niya. Mabilis na tumayo ito at lumabas ng silid. Napailing na lamang siya. Nahihiya siya kay Sir Eduardo dahil gising ito at napakinggan sila ni Gino. "Selos," anito sa kanya, nakangiti. Napaisip tuloy siya. Kung tutuusin ay wala namang karapatan si Gino na magselos. Ngunit maghapon itong hindi nagpakita sa kanya, kaya naman kinabukasan ng umaga ay nagulat siya nang katukin siya nito sa kanyang silid. Katatapos lamang niya pakainin noon si Sir Eduardo at minabuti niyang linisin muna ang kanyang silid. "Bakit?" tanong niya rito nang iawang niya ang pinto. Formal ang anyo nito. "Let me in." Napilitan siyang papasukin ito sa loob. "Alright, mahiga ka na at hihilutin kita," utos nito matapos isara ang pinto. Magpoprotesta pa sana siya, ngunit ang anyo nito ay tipong hindi maaaring salungatin ang gusto. Dumapa nga siya sa kama. Naramdaman niya ang siko nito sa kanyang pigi,
Ngunit hindi nito nasentrohan ang parteng masakit. Pinigilan niya ito. Hindi naman dyan dito. Itinuro niya sa kalamnang masakit. Sinunod siya nito. Nang dumako na ang hinlalaki nito sa likod ng kanyang hita, ay para siyang nakuryente. Napapitlag siya. Bakit? Masakit ba? Usisa nito. Napalitan na ng concern ang kapormala nito. Hindi. Si Yaya Bining na lang ang paghihilutin ko. Tumayo na siya. Bakit nga? Basta. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Kuminang ang mga mata nitong pinakislap ng kapilyuhan. Alam ko na kung bakit. Nangyayari din sa akin yan. Sa isang iglap ay nahapit siya nito sa baywang. Napadikit ang katawan niya sa katawan nito. Lalo na kapag ganitong dalawa lang tayo at ganito kakalapit. Bulong nito sa kanya. Gino, kahapon pa kita gustong halikan. Anas nitong kinintala na nakatutulirong halik ang mga labi niya. Kahapon pa ako nagtatampo pero it seems na baliwala naman sa'yo ang pagtatapo ko. Hindi tuloy ako nakatulog kagabi. Muling bumaba ang bibig nito sa kanyang mukha. He showered her face with feather-light kisses. Pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit na para bang may pinaglalaban ng kung ano. Gaya ng dati, sa bulong pa lang nito ay nawala na naman ang kanyang depensa. Gumanti siya ng yakap dito. Oh Flora. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang buhok. Will you marry me? Napakala si Flora mula sa pagkakayakap kay Gino. Daig pa niya ang nabagsakan ng bomba sa kanyang tabi. Tila nabingi siya sa sinabi nito. Why? Alam mo ba kung ano yung sinabi mo? Namamangha pa ring sabi niya. Oo naman, I just asked you to marry me. Hindi niyo nabawasan ang pagkamangha niya. Pero bakit? Bakit? Tanong nito tila ibig matawa kung bakit ipinagtataka pa niya iyon. Ano bang nakakapagtaka roon? Nagkakagustuhan naman tayo. Oo nga naman. Ngunit nagsisimula pa lamang sila. Hindi pa nga niya tiyak sa sarili kung pagmamahal na nga ang nararamdaman niya rito o simpleng atrakasyon lamang. But the mere fact that this dashing, gorgeous, passionate man was proposing to her was enough to bring her to tears. Pinigilan lamang niya ang sarili na mapaluha. Gino, hindi mo pa ako lubos na kilala. Marami kang hindi alam tungkol sa akin. Baka bawiin mo ang proposal mong yan kapag nakilala mo na ako ng husto. Ngumiti na ito. Oh no honey, I trust my heart. It says you are the one. Muling sinakop nito ang bibig niya. She clung to him. Nalulunod na siya sa paraan ng paghalik nito. Para siyang pumapaimbulog sa kalawakan sakay ng mga ulap. Ngunit sinikap niyang bumalik sa ibaba at ituntong ang kanyang mga paa sa realidad. Nang magkala sila upang sumagap ng hangin ay hindi na niya hinayaang mahalikan pa nito. Gino, please. May dapat kang malaman tungkol sa akin. Pumala siya mula sa pagkakayakap nito at umatras ng isang hakbang. Bakit? May naiwan ka ba sa inyo? May asawa ka na ba? Tanong nitong bakas ang pagkadismaya sa tono. Kailangan na niyang ipagtapat dito ang kanyang pagkatao. Hindi siya mapapalagay na patuloy na maglihim dito ng tungkol sa kanyang sarili. Hindi. Ani yang umiiling. Hindi yon. Nagbuntong hininga siya. Mahirap palang sabihin na hindi totoo ang isang bagay na kinasanayan mong gawin. Hindi ako totoong nurse. Ang mga papeles ko na ibinigay sa iyo ni Tito Ramon ay pekeng lahat. Noon lamang niya naisip na kakabit ng pagpapanggap niya ay ang lihim naman ni Inay Clotty. Hindi pa rin pala niya maipagtatapat ang lahat kay Gino. Mabilis siyang umisip ng dahilan upang pagtakpan ang tungkol kay Inay Clotty. Bakit? Untag ni Gino na saglit na pananahimik niya. Formal na naman ito.
dahil kailangan ko ng trabahong malayo sa amin. Sawa na ako sa kalupitan ng stepfather ko at ng anak niya. At least, totoo ang parting iyon. Ang sabi ni Tito Ramon, hindi ka raw papayag na ang mag-aalaga sa papa mo ay hindi isang lisensyadong nurse. Iba ang kurso ko at hindi pa ako tapos sa kolehiyo kaya napilitan akong magpanggap. Pero bakit marunong ka ng trabaho ng isang nurse? Dahil pangarap ko talagang maging nurse. Nurse ang best friend ko at madalas niya akong isama tuwing maa-assign siya bilang private nurse sa labas ng pinapasukan niyang ospital. Madalas din akong magbasa ng mga libro niya, magpaturo at magtanong sa kanya. Katagalan, naging nurse aide niya ako. Marami na kaming naalagaan na katulad ng kaso ng papa mo. Muli siyang nilapitan nito. Nakangiti na. Ikinulong siya nito sa maluwag na yakap. Don't worry yourself about that, honey. Napatunayan mo na mahusay ka at nagtapat ka naman agad. It doesn't matter to me. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Salamat. Do I have to remind you how to thank me properly? Nanunuksong wika nito habang bumababa sa mukha niya ang mga labi nito. Muling ipinalasap nito sa kanya ang isang nakatutulirong halik. Mabuti naman at sa iyo na nabaling ang pagtingin ni Gino. Nahihiyaman ay ngiti ang iginanti ni Flora sa sinabi ni Yaya Bining. Kapwa sila nasa study room. Naggagansilyo ito at siya naman ay naghihintay ng oras upang pakainin at painumin ng gamot si Sir Eduardo. Katutulog pa lamang nito matapos niyang praktisin na naman sa pagbigkas ng mga salita. Gusto ng mag-asawa ng batang iyan. Iyon ang nararamdaman ko sa kanya nang minsang tanungin niya ako kung pasado na sa akin si Shula. Dangan nga lamang at hindi naging mabuting nobya kay Gino ang babaeng iyon. Bueno, ako naman hindi nakikialam kung sino ang magustuhan niya. Pero natutuwa ako at ikaw na ang mahal niya ngayon. Maswerte sa'yo si Gino. Yaya Bining, noon po bang ipanganak si Gino ay narito na kayo sa mansyon? Naisip niyang itanong dito. Abay oo. Bago pa magsimula sina Sir Eduardo at Ma'am ay katulong na ako ni Don Elpidio. Siya ang kamamatay lang na ama ni Sir. Lampas 1 buwan lamang ang pagitan ng kamatayan nila ni Ma'am. Niligawan po ba ni Sir Eduardo ang naging asawa niya? Mataman siyang pinagmasdan nito na sukat na ikinailang niya. Bakit mo tinatanong? Kasi po, minsan, narinig kong kinakausap ni Gino ang papa niya. Tinatanong niya rito kung ano ang lihim nito, ng mama niya at ng kanyang mga lolo. Nagtataka raw siya kung bakit hindi niya nakitang minahal ni Sir Eduardo ang mama niya. Ibinalik uli nito ang pansin sa ginaganchilyo. Hayaan na lang natin sila sa kanilang mga sekreto. Hindi para sa atin ang makaalam sa buhay ng ating mga amo. Sinulyapan siya nito. Iyon ang susi kaya hanggang ngayon ay narito pa rin ako. Hindi naman na siya nag-usisa pa. Mukhang wala rin siyang impormasyon na makukuha rito. Sobrang loyal nito sa mga amo nito. Ngunit natitiyak niyang marami itong alam tungkol sa mga Sandoval. Bandang hapon ay may dumating na bisita sa mansyon, si Amado. Wala pa si Gino kaya nagtuloy ito sa study room. Kinumusta nito si Sir Eduardo. Sumigla ang matanda nang kwentuhan ito ni Amado. Nakabantay siya sa isang sulok ng silid kaya nakikita at naririnig niya ang mga ito. Kung minsan ay nagtatawanan pa ang mga ito. May kalahating oras yatang nag-usap ang dalawa bago nagpaalam ang bisita. Nagtaka siya nang lapitan siya nito. Flora, gusto sana kitang makausap kung maaari. Anito sa kanya. Bakit po? Pwede bang sa labas na tayo mag-usap? Sige po. Sumunod siya nang giyahan siya nito sa hardin. Habang naglalakad sila, malaking katanungan sa kanya ang sasabihin nito. Minsan lamang sila nagkita at wala siyang maisip na dahilan upang kausapin siya nito.
Tungkol po ba saan ang sasabihin nyo? Hindi na nakatiis na tanong niya rito. Hinintay muna nitong makaupo sila sa garden set bago ito sumagot. Ano ang apelyido mo, Flora? Sa lahat ng pumasok sa isip niya na posibleng itatanong nito, ay iyon marahil ang pinakahuli. Rosales po. Nagtataka pa ring sagot niya. Nagkaroon ng kislap ng interes ang bilugang mga mata nito. Ilang taon ka na? 23 po. Nagbaling ito ng tingin, sabay buga ng hangin na parang natensyon itong bigla. Muli itong tumingin sa kanya pagkuwan. Ang mother mo ba ay si Virgie Rosales? Kilala niyo ang nanay ko? Oh God! Bulalas nito, sabay sapo sa sariling mukha. Lalo tuloy siyang naguluhan. Sir? Untag niya rito nang ilang saglit itong nananatiling ganoon lang. Nang mag-angat ito ng mukha, laking pagtataka niya nang makitang pinangingiliran na ito ng luha. I've been looking for you and your mother for the past 23 years, pero hindi ko kayo makita. Walang makapagturo sa akin kung nasaan kayo. I almost gave up, pero sabi ko sa sarili ko, habang may pera ako, gagawin ko ang lahat ng paraan para mahanap lang kayo. Kay lakas ng kabog ng dibdib niya. Mabilis na bumangon ang antisipasyon sa kanya. Bakit po? Kahit ba minsan, hindi nabanggit sa'yo ni Virgie ang pangalang Amado Gallego? Hindi po. Umiling-iling ito. Nagalit nga siya ng husto sa ginawa ko. Tinitigan siya nito. Flora, nasisiguro ko na ngayon na ako ang iyong ama. Abangan ang susunod na kabanata.